74 nga kilo nga timbang na gin tunasan na gin pasan-pasan ito na cross dito sa Kalbaryo. Nga cross have 4 meter wide and 2 cross beam. Nga hardwood ang gingamit na cross sa iya kaya heavy talaga man sa word pa lang ani nga hard, di ba? Kakuri na hardwood na imagine kagrabe nga to sa ginagyan sa Ginoo, di ba, para na sa aton na nagparigo siya sa niya kuan ito na sa niya dugo from head to toe, di ba? Nakita man to kanina niyo nga video dito. Dili talaga mapumansan akong luha kay kamaupay sa Ginoo kay dapat nga ni kita nga to lipako, di ba, sa cross, pero siya nagpapako para sa aton. Amen. Nga habang kayo na nag-flash ato na video, sige tuuro gumas akong luhangan kamaupay sa Ginoo kay sana yaging himo kay kun waray pa dalakit yan, di ba? Na numbers of injury reached 5,466, di ba? Kay kung ihapon ito natin kagrabe ora-ora sa iya wounds nga. Pag-research ko sa gumawas ini nga iya wounds na kaya kang gulbanak na miskin ngani nagpapakdol, miskin ngani naipapakulog lakit usala na nasamad sa tuntuhod, masakit ura-ura. Asya pa mong bato na 5,466, di ba? Amen? Asya ito na ginagihan sa Ginoo. And that is the reason why he thirsty, because he became a human. Na di ba, ang human pag nababawasan kit dugo ng tubig, pagkauhawa na ito nararamdaman. Amen? Asya ito na pag makatuod na nagkatawang tao siya. And I have a question here na, for whom did he endure that? Or para kanino ang lahat na tiniis na yon? Para labas sa akon, para labas sa imo, para to sa aton natanan. Amen? Na siya itong ginhimo sa Ginoo, kay para kit masave. Napanduwa nga points na akon didi, he was thirsty for people. Sa mga tao nga dili pa nakilala sa iya, sa mga tao nga dili lagi hapon siya ito ba naging as a Lord and Savior, dili pa siya higugma, mga tao nga padayon naghapon na kato sa maling landas nga asya ito nga habang may mga tao pa nagadsini padayon gihapon na ginamagiyakan ay thirst nga nabinadto na mga sumamba sa mga Diyos-Diyosan, di ba? Para naman na rin sa aton nakuhan pa sana nga praise God liwat kay natanggal ito sa among balay nga kadamudamo sa tura oras. Salamat sa Ginoo kay gingamit ang liwat niya nga napausak liwat kay pagtanggal ko sana nakayakan. Wala pa si mama may ginyakan sa akon samantala devoted lang siya na. Ano wala siya may ginyakan sa akon sa di pamukpok na pambakay. Kagrabe ura-ura kay nagluluhod-luhod bilang sa to kay kung mahal lang hapos na may anak sa to nga Lord. Ginhimo ko to na Lord pa nga mga santos ng mga gugti na doon. Nakispak sa nasagdan na pag inilibot-libot, which is very nga yung tama, di ba? Salamat sa Ginoo kay nagmataksan ka matuoran. Nga, asya ito nga, nakabutan din ba sa mga Israel at nga nagtalikod sila sa Ginoo nga. Nakabutan din sa Jeremiah 3:22 at na come back rebellious, na mga rebellious, mga taksil people, and I will forgive you for being unfaithful. Here we are come to you because you are the Lord our God. Sana ka mapasaylo ang Ginoo. Ka-faithful sa Ginoo sa aton. Nga, my dear brothers and sisters in Christ, dapat good maging mauhaw kit sa Panginoon. Dili lang na, mayakang ka, Lord, ginuuhaw yan at pagkabuwasan. Kuan naliwat, katanaliwat sa mga mali na panamuhatan siya nakalibutan, which is dili tama nga. Dapat good maging mauhaw kit permi sa tong Ginoo. Amen? Kay kung wala yung pasensya sa Ginoo, wala good kit. Amen? And because of Jesus, you're forgiven. Na miskin nanong pa itong nasala na atong ginhimo, murder ka man, nakamatay ka man tao, pero pag mapigil ka sa Ginoo, papasayloan ka talaga niya. Ngayon, sanan ka, kasing-kasing sa Ginoo nga, miskin ako na-realize ko sa taon mga sala, which is kamaupis ang Ginoo kay danay, makayakang ka ba na, ito ba nga makasala mo, tapos mayakang ka na, miskin sino nga tao, wala sa na makakahimo, magpasayo sa imo, di ba? Na, miskin sino po ito ni mo kamahal sa buhay pag magkasala ka, miskin danay nga, hindi ka gipapasaylo, pero ang Ginoo, gipasaylo ka, amen? And you are loved, miskin danay, di rin ginhigugma sa mga hinigugma, pero ang Ginoo, ginhigugma kit niya, amen? And we're blessed by God's grace, and we are worthy, miskin unworthy kit, naging worthy kit nila sa Ginoo. You are called, nga,
kadamo-damo, billions of people in the world, pero ikaw yan na nga, ikaw yan na nga nalingkod, hindi ko sa ka naging pilisan Ginoo. Amen? Asya pasalamati ko dito na, kaya ka na nga nila, Lord, kamaupay manimo kay gimpili mo Lord, kamaupay manimo kay gimbutang wak sini nga dapit nga na-realize ko ito, naturo ko na akong luha kay kamaupay sa Ginoo kay gimpili ak niya nga maaramak dirila ako kundi akong bugos nga pamilya nga we're chosen, di ba? Asya na ito nagimpili kit niya nga I have heard ko dito na nakapag-quote na ginihimungan. Only Jesus can quench our spiritual thirst. Nga naman word na quench? Pawi nga. Ang ginuugod lang makapagpawi sa atong mga kauhawan, sa atong mga kimbibiling, nga wari sila kalibutan, at gula sa Ginoo. Amen? And how do you quench our spiritual thirst? Paano ba ito sa Ginoo nga? All you need to do is receive Jesus in your life, and seek Him first. Amen? Nga, nami-miss ko lang anakon ko, anakon favorite verse nga sa Matthew 6:33 nga, unahong tagod ferment Ginoo nga. Asya ito, salamat sa Ginoo kay gibumaksin niya nga, kapulong kayo, wow, na good ak saya presensya nga. Thank you Lord nga, asya ito nan, karoyag igramay sa Ginoo sa aton nga, pero may good kit maging thirsty nga da sa iyangan. Kay kun waray ang Ginoo, waray good kit. Amen. Kay kun hay daw ang Ginoo, waray ang Ginoo, hay daw nakya na nga sa conclusion, John 3:16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whoever believes in Him shall not perish, but have eternal life. Diba sa pala nga verse, gipabalik-balik ko din nga, hindi ako noona nga na-memorize. Sa bago pala, hindi ako noona na-memorize na verse kay kamaopay sa Ginoo. Diba, gipatunayan kung niya, kung ganano kung niya kamahal. And do you think you're here right now if you don't have Jesus? And because of Jesus, we are all saved. Amen? Nag-asya na po at ito. Salamat sa Ginoo sa iyang kapul. Nabalik ko sa iyan kung nag-imuhan mo. Amen. Thank you, Jesus. Diba? Kaupay, kunwari ka makakaliyan na sa simbahan, bainadto ka sa ibang mga pamagi. So, napakaswerte na mo bukso, ningandi ka sa swalsi ng mga pamagi. Kay, hindi mo mapapamantudan nga ang Diyos talaga may gugmaon. May kindadara kita niya, pasalamati ang Ginoo sa kinabuhi sa limosang kay i-invite ka. Aningan ni kasi ni nga swalsi nga pamagi. Kay, grabe talaga ang tradisyon sa mga tao. So, di rin masisave sa mga tradisyon ang mga ginimo. So, na uhaw ang Ginoo. Sa itong mga tao nga napapahirayo nila sa iya. Kaya sa Diyos nga makuha sila makapagtuan nga matutuan mo sa saktuan tama. Nalikaw nga nako gagamiton sa Ginoo para sila matutuan. Amen? Ang ito makapagtuan nga uhaw pa ang Diyos. Kaya hindi pa siya bumabalik sininga kalibutan kay karubiyan ang tanan magbasol gol sa tanan nga kasalanan. Amen? Dili relihiyon, dili mga sikta, dili mga kasugad sa naan, makakatalwas sa imo, kundi ang imo ulbis mo kalugaringon, nga maiapiki mo sa Diyos. Nga repent, magbasol ka, nga karota si Kristo, nga sumunod ka rin sa niya kaburuton. Amin ito ang pinakamaupay na nga panahon, na samtang kita buhi pa, may paglaon pagit sa katalwasan. Amen and amen. Hallelujah. Thank you Lord. Hallelujah. So, manilagit mga buktuan, saan ni ka unong? Saan ni ka unong apikin na? Doon na lang. Nga mensahe, mga kabuktuan, mga huli kita ng malipayon. Manghuli kita ng punong-puno sa paglao, hallelujah, sa mga mensahe nga ginahatag sa aton sa Diyos. Amen. Sirin din sa ikaw unong mga pinulungan nang matanggap na ni Jesus ang suka ay sinabi niya, naganap na. Kung sa baga, nahuman na. It is finished. Nahuman na mga kabugtuan. Pakiana niya na sa imo, kaya mo ba humanon? Ang imo pagpangalagad sa Ginoo? Even sa mga troubles, even sa mga trials, even sa mga pain, mga weaknesses, mga sakit, karamdaman, mga kabugtuan, kaya ba nimo? Kung makasiling ka, it is finished. Lord, natapos ko na. Makakarawat ko na ang gantimpalang korona kailanman ay hindi kukupas. Hallelujah. Ikaw pa'y makabugtuan. Amen. So karon ta, atong kagalingon. Sige, atong ihatag ani kayon.
sa liwat nga gigamit sa Ginoo. Uwaray ba ko diyan naton sister nga kaupod naton sa pagpangalangan sa Dios. Sino daw ni? Nga ikaw no mga pinulungan. Ano na? Si Sister Risa ngayon ang naton teacher. Amen. Amen. Praise God, mga tumpak ko diyan mga amon na kuan. Nabunot, wala yun naman gidesisyonan niya, siya niya amon mga mensahe. Asya yan mga ginhatag sa Ginoo. Waray man, aksidente, sila nga kalibutan, tanan may mga purpose. So before ako mag-start, ginahangyo ko lahat ang tanan niya, ipiyungan mata. Hallelujah, Lord God. Father God in heaven, we thank you so much, Ginoo, sa mga kaurason, Lord God, na ginhatag mo sa kalas sa amon. Lord, i-bless mo yung Ginoo ng mga tao nga naghatag Ginoo panahon para manamnam na liwat, Lord God, ang imo mga mensahe sa amon mga kinabuhi. Though nagbibinalik-balik na rin ni Ginoo kada tuig amon in reminisce Ginoo ini nga imo pito nga mga pulong naginyakan dito sa cross, Panginoon. Lord God, sugad sini ka namon Ginoo ka higugmaon, Lord God. Bisan diri namon Ginoo mapantayan na nimo paghigugma sa amon, Lord God, at least mapakita namon Ginoo nga kami na ngalagad sa imo nga nahigugma liwat, Lord God. Salamat Ginoo sa nga kaorason ini na imong mga pulong. I-bless mo Ginoo. Makahatag ini pagdasig, makahatag ini Ginoo. Kalipay sa mga tao, Lord God, na nanluluya. Na nimo mga pulong Ginoo. Tumurok sa amon mga kasing-kasing. Nga diri kami mahingalimot Ginoo sa nimo mga ginhimo sa amon. Salamat Lord God sa nimo pagpasaylo sa amon mga sala Ginoo. Bisan pa mga tinuyo nga diri tinuyo nga mga sala. Salamat Lord God. Kaya nimo kamot halabangan padayon nga ginaabot kami Ginoo para ipa-feel sa amon Lord God nga imo kami gitugma, nga nimo kami gipasaylo pinaagi sa nimo ginhimo dito sa Corson Calvario. Salamat Lord God, darayawan ka sa waray katapusan. Amen. So, tapos na. So, basahan ko ano ang akong verse. Dito sa John chapter 19 verse 30. So, sabi din may title din sa akong Bible, The Death of Jesus. So, sa 28, kung ko na lang 28, sabi din, Jesus knew that he had now finished his work. And in order to make the scriptures come true, he said, I am thirsty. Asya doon naka-J-an. A jar of cheap wine was there. Someone then soaked and sponged with the wine and held it up to Jesus. Cheap pagod, barat na poan. So, kita na, kahit nga niya, natin gininom ko, marahalon, sito, diri na tubig. Pero kan Jesus, ang ginhatag sa iya, maaslom, nga diri mo makarawat sa nimo kuan. Bisan pag nanampala sa nimo dila, diri na matulon-tulon. Asya na nahitabo kan Jesus. Tapos, sa 30, madiretso after Jesus drank the wine, he said, everything is done. He bowed his head and died. So, human na. Gipanyakan na nira ang kuan, 5 nga mga pulong. Nga, kinuman na sa Ginoo nga tanan. So, may the word sa nga, it is finished. Greek word siya, it means tetelestai. So may dasa na ko ang page sa Facebook, and iyalawat mga gipi-preach about sa Ginoo. It is a triumphant cry of Jesus on the cross. So kadaugan nito siya sa mga tao, sa mga diri maaram kay nanaw nahitabod sa Ginoo. Paano to kaperdihan adto ni Jesus kay namatay gud siya. Pero sa aton nga mga Kristiyano nga buhi ang aton pagtuo, it is the triumphant cry of Jesus on the cross. Meaning, the debt of sin is paid in full. So, diri siya tingi. Diri siya pariyasan ibang nga sekta or ibang nga relihiyon nga ira pagpinsar kada tuig gipabayaran sa Ginoo ang aton utang. Ang aton sala, asya to nga kanina pag-upload ko sa Facebook pagkahuman ko ampo. Grabe, may nga di vlogger sa Kalbayog nga ato siya sa kuan Calvary Hills, ito na rin yakan. Grabe, diri mo mabilang ang tao nga ato dito. Kay kahuna nira, itong naira ginihimo, asya tanan magiging
magiging way para pasayloon sa rasan Ginoo or maibanan in ira sala. Tapos sa Manila naman, andito dito nga sikat nga simbahan nga era dito gikakadto sa Manila. Kada mo lang ura tawo. Tapos may nakita na sa Bulacan nga anakon ko ang friend dito sa Bulacan, nag-live siya kagabi. May na mga kuan ulitawo, may mga tatay nagpapanata. Gipapasakitan na nila mga lawas. Kailangan rason. Kailangan usang nga rason nila sana. Wala ba sara matutdoy sa simbahan? Wala ba sara matutdoy sa nagsasamwak sa irasan pulong sa Ginoo? Na diri nitong kailangan. Kaysa pamatay ni Jesus sa cross, nabaydan na ang tanan. Wala ka na kailangan na imuon, diri mo na kailangan mag tubal-tubal sa imong likod. Tapos mag-agas ang imong dugo kay para kala kuan maibana na nimo sala. Diri mo kailangan. Salvation is accomplished. Ang aton katalwasan gintapos na sa Ginoo. Kung iyo dito sa saysayon ang pagtikang pala sa John, pakadto sa kauman nga chapter, asa ko na nimo dila masasabtan nga grabe gud ngayon kakuri ang ginhimo sa Ginoo. Ato pala nga pagyakan niya nga Lord, why have you forsaken me? Grabe ang pinakauna ko itong dili nga words sa ito nga pinakauna ko nga pagtungtong dili sa pulpito nga grabe tumagos ora-ora sa akong kwan nga kita nga mga tao mawad-an labugas ang atong butangan, mawad ang lakit allowance, baga makasering na kit tayo na Lord, imo naman akaday pasagdan, aros wala naman ak makaon, aros waray naman ak sugad sini, aros waray naman ak pero waray mo pa nga ni maagian ginimo sa Ginoo ha, pero sugad sana ka na manumbat. Nano pa kaya ang ginimo sa Ginoo? Pero siya never siya nagyakan sa maraot. Wala siya mga bad words na ginbuhi sa yababa. It marks the complete one-time sacrifice that secures redemption. Asa to ginyakan ni Jepte. San ginhimo ni Jesus ang ginhimo ni Jesus dito sa cross, asa to assurance sa atong salvation. Nga once nga muharani ka sa iya, once nga i-deny man nimo kalugaringon, yaklon mo nga makasasala ka Lord pasaylo ka. Gitagaan ka na ni Jesus assurance. Na kung mamatay ka, iuupod tayo sa akong paraiso or kung mamatay ka, may ngadto ka sa akong paradise. So para din pa, di mo ginihimo. So naniana na akong katrabaho dito sa ito nga Wednesday. Then siya, Riz, nakatumlad sa Calvary Hills or nagnanano kami sana na panahon na Semana Santa. Nasarap na, kaya nakatugad na kami sa simbahan, nag-aampungan. May nagwawali dito sa nga pito magipulong sa Ginoo dito sa cross. Si siya na, tapos nasarap na, kamo, siya, okay. Pero may kami sana, nagpapanata dito sa Calvary Hills. Kay ayawat na ko no, maibanan ang sala. Tapos ring ako na, ay sa iyo ngayon balay. Diri kam ngayon may ibanan ang iyo sala kung mag-ampo kam. Or bangi diri ka maara mag-ampo para maibanan ang iyo sala. Or para pasaylong kam sa iyo sala. Kaya ako prangkat talaga magyakan. Tapos wala siya nakabato, nagpininsal siguro. Tapos nakasanap na, para diin ito na yung paghihimuon pa. Pagal-pagalo pa kung lawas dito, pagsag ka sana. Tapos pag-uli ko, as manggihapon, diri ka manggihap magbabago. Nagpininsal siya sa ito nga time. Tapos nakasanap na, grabe gud ngayon ang paglimbong sa utak sa tao. Salit nakasaringan Ginoo nga aton mga tao nga close anira una-una sa pulong sa Ginoo nga diri maghihimo sa liya ka buroton. Papabayan na lagod sa Ginoo. Kasugod sa nanira himuon. Kay tungod close talaga sira sa nga mga butang. So ang ini no ginyakan sa Ginoo nga tetelestai in a Greek word, it is the secure redemption sa aton mga sala. It is freeing believers from striving for salvation and allowing them to rest in His victory. So, nasaring dili, it is allowing them to rest in victory. So, diri mo na kinahanglan nila magpasan sa cross. Kaya ito nga imo cross nga gipapasan. Kaya kung namamanata ka man, kuan laykon raisang kabut-aton laykon sa raisang naging kuan gimpako sa kamot sa cross aw sa kamot sa Ginoo. So, waray ka kailangan kuan nanining ikaw ba sa mo kalugaringon nga kaya ko lahat ang ginhimo sa Ginoo. Kay waray bisan sino ang makakahimo sa ginhimo sa Ginoo. Diri ta na kailangan magbuhat sa mga butang nga makakakuha nga imo kahuna. Sugad sini nga butang imo himuon pa
pasamadol man imo lawas kay para pasaylo ka sa Ginoo. No, everything is clear na gintapos sa sang Ginoo dito sa cross ang tanan na aton mga kasalanan. So may anak liwat tulo ka pointers. Number 1, asya to kanina nga na-mention, a debt paid in full. So, kumpleto siya. Dili siya para sa niyo utang, kung sino nila may utang, nga nag-anam-anam pagbayad kada simana. Dili ito mawang ginimo sa Ginoo sa cross nga, ini na nga simana, inilaan niya akong baydan. Kay sunod na simana na lang iba. So, dili, ang ginimo sa Ginoo dito sa cross, paid na ang tanan, fully paid. Pareha sa niyo motor nga yung gimpalit, diri utang, fully paid. So diri ka na pagsisinukton. Diri ka na pagpaparako ano nga, oy kada tuig ha, kailangan himuon mo ini. Kailangan saka pa dito sana na pinakataas nga bundok ay para at least 3% maibanan ng imo sala. No! When Jesus said that the last time in John 19:30, He used to term that mean paid is full. Paid in full. Our sin required a debt we could not pay. So, ang ating mga sala, di rin talaga mabayaran. So, bisan na mo nila pagpakakuhan sana ni mga lugaringon kay pakita mo sa mga tao, himuo ko ini kay, kaya ko ini, himuo ko ini kay para pakita sa mga tao nga, kaya ko himuo nang ginimulat sa Ginoo. No! Serenity, your debt, diri mo kaya bayaran. Ang imo utang na sala, diri mo kaya bayaran. So, asya ito, nagka-powerful sa word, ka-powerful sa ginhimo sa Ginoo dito sa cross. Through His sufferings, took that burden upon Himself. So, ang aton tanan, sa rin pa kayo na-mention, ang aton tanan nga sala, gimpandong dito sa iya, sanglit, nakita siya sa liya amay nga makasasala, nga ginalaw sa amay nga mahitabo adto tungod sa una pa, wala pa nag-abot ang 2,000 years or pera ka years ang naglabay ante si Jesus being cross. Ginyakan na ito sa mga naglabay nga mga propeta nga sugad sini ang mahitatabo sa aton Savior. So, walay ka kailangan na himuon para sa imo katalwasan. Ang imo na kailangan himuon, magkamay-ada relasyon sa Ginoo, mga lagan sa Ginoo, nga karawton nga ikaw makasasala nga ihatag ang imo kinabuhi sa Ginoo. Asya na ikaw na ang ginaros ang Ginoo. Diri niya kinahanglan ang imo tiil pabutlawon nga maglakad dito sa nga karayo-rayo nga lugar. Diri kinahanglan sa Ginoo ang imo dugo nga dumalak dila sa imo lawas kay para ka na niya pasayloon. Wala ito niya gin-required sa aton. So nasa ring dito sa Colossians chapter 2 verse 13 to 14, you were dead because you were sinful and were not God's people. So once sa aton kinabuhi, labi na sa mga pandili aton mga pag-anak at mga nauna sa amon, kaya ko wala man gulak maka-experience nga para sa kanjian nga nagluhod-luhod sa mga santos, nagsimba sa mga Diyos-Diyosan, waray man. Sarang dili, you were dead because you were sinful and were not God's people. Sa mga naglabay nga mga panahon, asya ito ng pagkita sa aton sa Ginoo. Tungod waray pa kita spirito. Pero kita nga mga Kristiyano, kita nga may ada na Diyos, but God let Christ make you alive when He forgave all our sins. So ato nga mga tao nga nag-e-effort pa sila para pasayloon ko no sila sa era mga sala. Mga patay adto sila. Mga patay adto era mga spirito. Tungod waray sila kay mga raw, waray sila kay hibaro, nga paid na ngay ananira mga sala. Diri na nila kailangan himuon adto nga mga butang. God let Christ make you alive and He forgave all our sins. God wiped out the charges that were against us for disobeying the laws of Moses. So, ang aton mga sala, ang aton mga nahibaruan sa ito sa mga ninunong nga diri maupay, ginpasayon na ito sa Ginoo, nga gitanggal ito sa aton. Nang tungod kay ginpasayon na ito sa Ginoo, may na kanina kuan, bagan devotion na akon nga, diri ko talaga nasa, isinip ko, hindi bisan diri, hindi siya related. Ginbinilin ko sa akong Bible, wala man, dili na sa kulang man na din nga akong Bible. Kaya rubat nga yan, andyan nga yan nga rubat, nahigan nga sa Old Testament, pag pinakli ko,
Adi man yan, ini nga ako bibiniling. Kay ko nalat ini, territory nalat ina kuan Bible. Sana daw lang mabalian. So, basahan ko din na saling din sa John chapter 5, verse 14. Angkin paupay ni Jesus ini nga kuan, nga paralyzed nga tawo. Later, Jesus met the man in the temple and told him, You are now well. So, gipaupay ka na. Gipaupay na kita sa naton. Kung ano man aton nararamdaman sa aton lawas, diri lang physical, emotional, mental, or financial, or nano pa nila. You are now well, but don't sin anymore or something worse might happen to you. So, kuan, kandersan dabol ora-ora, sa ginyakan san Ginoo, nga kita ginpasaylo na niya dito sa iya ginhimo sa cross and Calvary, nga niya kaniya ayaw na pag pinakasasala. Daw diri ta maiwasan magkasala kay tao kita, pero talinguwaon ta sa ring ni Paul. Talinguwaon ta nga aton kinabuhi malabanan ta ang sala nga naghihinarani sa aton. Kay kun aram mo na nga ang sala adi nagikinapyot sa imo, ay paglingi diretso na lakat sa Ginoo. Kay unti-unti ito nga sala mabuhi na lang itong sira. Nga diri na ito mabalik sa imo. Pero may ada kami sa mga young people na kuanan nga verse. Nasa rin dito, ang aton mga ginihimo, ang aton mga sala, or ang aton mga bad spirits, basta mga spirito nga may ada kita, nga before kita makakilala sa Ginoo, adi na ito sira sa kawanangan. Adi sira didi, halimbawa, para inom ka, para hubog ka, kung naro ba nila nga mga bisyo, adi la itong sira, sa imong taking nag-iinupod-upod, bisan may Ginoo ka na, nag-iinupod-upod itong sa aton, kay naguhulat ito nga makasulod balik sa imo, or sa akon, or sa aton nga tanan. So, nag-remind kit ni Jesus, yan na, kay maupay ka na, yan na, kay naupay ka na, yan na, naatman mo na nga, diri ngayon maupay iton, diri ngayon maupay ini, ayaw na pagbalik. Kay once na nakakilala ka sa Ginoo, nakabatik ka na sa rebuke na ayaw paghimo sana kay diri ton maupay. Diri la usa nga spiritual mabalik sa imo. Kundi 7. Imagine na, kung para inom ka, antes mo nakilala ang Ginoo, tapos nakakilala ka sa iya. Pag bumulag ka sa Ginoo, nga bumalik ka sa kalibutan, diri ka lang para inom. Pinsara ang 7 nga sala nga masunod sa imo lawas, bukod sa paraino. So asya doon kagrabe ang power na ginyakan sa Ginoo sa aton. Sa gin-remind niya perme every year celebrate ta pagka ang nahitabo kan Jesus nga ang pagkabuhi ni Jesus kay tungod karuyag niya na manamnam ta sa aton kinabuhi na we are free indeed. Diri ta na kinahanglan mag-effort sa mga butang. Ang kailangan lang natin mga lagad, magsimba, magtapod sa iya. So the debt paid in full, ang pinakauna. Na ang panduwa na mention kanina, a mission accomplished. So diri la aksidente nga nahimo si Jesus sa tiya ni Mary na waray conception na hitabo. Tungod may mission. And that mission na-accomplish siya sa iya ginhimo dito sa cross. Ang nahitabo dito sa cross, mission accomplished si Jesus. Ang ating mga parents, pag once nakapag-graduate sila sa dirang mga anak, makasaring na sila, mission accomplished. Tapos ang mga anak naman liwat, mission started. Sa kag-anak kuman na, sa mga anak naman, nagtitikang pala. So kaya pagsan kinabuhi, pero si Jesus, once and for all, ginhimo niya adto. Imagine niyo before sa nanahigabot dito sa Golgotha. Grabe ana niya gindanas. Ang ira din lalakad nila sa Calvary Hills kung dimpay kung tikang. Waray lang iton magkuhan. Katunga sa ginhimo ni Jesus, ginlakat ni Jesus. Tapos, borbit-bit pa ang cross nga mabugat. Ito nga kahoy nga grabe kadakmol. Tapos pagpara, tubalon pa niya taludtod, pagpara, kuanon pa niya lawas. Imagine niyo sa maupay, para la sayangon niyo kinabuhi sa waran la. Diba? Ayaw niyo pag
pagkawang nga ang ginhimo sa Ginoo. Diri ta kawangon nga na nakilala ta si Lord, ipasaylo ket niya, tapos masay akay kuan man merciful man ang Ginoo, forgiver man ang Ginoo. Babalik-balik ko lang ni Ginoo nga kung sala kay baman pag-ampo ko pasaylo man ako niya, dirak niya kaya tiison. Ayaw pagdaka, saring pa sa masbati, ay daka. Kay basi abutan ka sa limo kuan. Pas abutan ka sa nanatawag sana. Sa due date nimo. Kay basi mag-abot sa due date, di wala ka pa makapasaylo, makasaring kagod. Humanak sini. Maupay makayakan ka pa humanak. Waray ka mo dito ka humanan dito, sige ka parak-parak. Diyari mo na gud may babalik ang tanan. Para sa ito nga mayaman, tagailang bisan segundo kay magkuhan lang. Waran na may tatabo nga second chance. Sanglit ang mga chances nga ginahatag yan sa Ginoo, ayaw pagsayanga. Kay bangin abutan ka sa due date, kumantagod, ura-ura. Diri mo gud ma, imagine na mo kuhan, kamutangan dito sa impyerno. A mission accomplished and number 2. It is not a cry of defeat, but a shout of victory. So dito kung magbabasa kita iba sini nga mga princess sini nga, kung it is finished, may na dito ko ay nga, nasaling dito, antes ginyakan ni Jesus ang word nga, it is finished, bagan, ginuhugot ko niya, tikang dili sa iya, kundi niya, ginuhugot at nga pumarak siya, nga it is finished. Dili lang kay basta-basta para sa iyo, ginihiling sa kuhan, crucifixion nga, nagyakan dito ito, nga tao nga nag-portray kan Jesus nga, it is finished. Kay doon, pumarak ko siya, nga ginuman na ko niya ang tanan, bagang ginakab niya, surok-surok para mayangan na natin ay, wala na, lupay-pay na siya raura. Di rin na niya kaya, di rin niya makontain ang sakit, ang gutom, ang uhaw na iya ginaabat that time. It is not a cry of defeat, but a shout of victory. It implies that the purpose of which he was sent to destroy the works of enemy and reconcile mankind to God was completely fulfilled. The good fight was won. Nagdaog ang Ginoo. Tungod nagdaog ang Ginoo, nagdaog kit liwat. Kung pobre ka ay paghihina ka na pobre ka. Kay aram nga itong sa iba. Pero aram ni Jesus nga mayaman ka. Ay paghihina ka sa mubaba nga pobre ka, ay paghihina ka sa mubaba nga waray aksini. Kay aram sa Ginoo nga may adak ka. Kay napagtagumpayan na niya ang tanan. It implies that the purpose of which he was sent to destroy the works of enemy. Maaram ba kang kunano ang works ng enemy sa itong kinabuhi? Ang magdusakit sini nga kalibutan. Ang maging makasasalakit sini nga kalibutan. Pero gintapos ito sa Ginoo. The good fight was won. Nagdaog na ang maupay nga ginlaban sa Ginoo para sa aton. So kamo, may daba kang pinaglalaban para sa Ginoo? Amen. Kay kunwara, pag hunahuna na, panganay mo ay paglalaban sa Ginoo. Kung ang imo pagtuo, kung ang imo relasyon, ang imo pagkatawo, nga ikaw pasatiyan sa imo mama, diri pa nga ni maaram ni mama kung nani mo nawong. Pero si Jesus maaram na siya sa niya purpose sa imo. Kasi yun na, babaliwalaon mo lang ang iya pagtawag sa imo. Pag Domingo, baraan, pag Lunes to Martes, adi dito sa kuan, kung ano dito nga kalayawan. Pag Merkules, adi naliwat sa simbahan. Sugad sana. Pero diri ket magpaka banal-banal kay ungod na makasasalakit. Naihimo tayo doon. Pero salamat sa Ginoo kay gimpandong niya ang aton mga sala nang pinaagi sa iya, gin-destroy na niya ang buhat sa kaaway sa aton mga kinabuhi. Ang mga sakit, ang kakurian, kung nano pa man nila nga mga bisyo nga may ada ka nga diri mo kaya ito ni mo sa Ginoo nga baguhon ka. Kaya ito sa Ginoo tanggalon kung karuyag mo. Pero kung naawil ka nga ni, di na kalaanay. Kung umawil ka nga desisyon mo lang iton. Kay diri, wala kay kinimo sa Ginoo nga
robot nga kaya kit niya kontrolon. Gitagamit niya freedom. Freedom is one of the aspects na ginhatag sa aton sa Ginoo diri sa cross. Nagkamay-ada kita kagawasan kung nano nga desisyon na nimo karuyag. Di ba kay kung ginhimo kay ni Jesus nga mga puppet kung nano niya karuyag himuon ta asa ton himuon awaray upay. Waray lahat to sa isay nga ginhimo dito sa cross. So salamat sa Ginoo kay mission accomplished dito sa cross ang iya ginhimo. So remember this mga kuan kabugtuan ko. Sa rin dito sa Isaiah chapter 53 verses 4 to 5, He suffered and endured great pain for us. So dili lang basta-basta. May lahat na yun nga, nangatawag ko man niya. Kuan nagpapasan-pasan siya sa cross, di ba nakatawag kaya mga nawo kay nadir siya rama kilalaan. Tapos pagpasan niya sa cross, ginatubla-tuban siya. Tapos nasari mo na nag-video. At ito na, ginhapak-hapak na ko sa gusto. Niya kay, binagyakan dito nga, tama na ako na pagtuban. Niya kay, nasakitan na siguro ang gintinubal. Basta gintanggal ko man niya itong ayataw, tapos pinanuntok niya. Sari naman na nag-video. At ito, pinanuntok. So, pisar-pisar ko, inaamag ka man, nadiri mo man yan kaya. Kasabot niyo nga, harumamay lang, magsugad sana. Balang nahingatawa nga, grabe talaga mga tao. Ang ira pa kung sana namumunod kay mga pan, di ba? Mga high priest nira. So, di naman lang makasaway na. Diri, yung tao, nunoy, diri kung niyo kaya himuon. Makuanan, masamaran lang ang mga hindi na baga na ka man, mga kuan. Tapos, ka-effect sa mga tao eh. Maaro sa nga, masasakitan na sila, ginihimo lagi hapon. Nga, accomplish naman ito ni Jesus, nga aton mga kuan. Diri na naton sa rin pa diri ta kailangan mag-effort, sugad sa nga effort para let pa sa iloon. Ang kailangan nila sa Ginoo, i-offer ta itong kinabuhi sa iya. So sa Isaiah 53:6, sa rin He suffered and endured great pain for us. But we thought His suffering was punishment from God. He was wounded and crushed because of our sins. By taking our punishment, He made us completely well. Completely, fully, paid sa naton utang. Tapos ang pagpinsa sa mga tao ay kada Domingo mamanata. Para kuan. Bisan 3% man lang sa akong pagkakautang sa Ginoo mabayadan. Waray kapulsanan nito nga paminsar. Nga it is a blasphemy sa atubangan sa Ginoo. Nga aton or ira ginihimo ito nga butang nga ginhimo sa Ginoo. Nga walin fact diri ito nira kaya himuon ang ginhimo sa Ginoo. Bisan kulo niyo. Ang kadakuon sa niyo kulo diri kuan sa ginhimo sa Ginoo sa aton. Kulo lang ito nga ginihimo nira. So, diri na kailangan natin sa mga sugad sa mga butang. And last nga pointer ba na kumabot dili 1 hour. Pantalo, a finished work of grace. Human na good. It is finished na. Because it is finished, we cannot add to it. Diri ba kailangan magdagdag? So, ay kay kulang pa to, ginimo sa Ginoo. Adi, magpas-unbox sila yung kuhan kay ayawat na. You cannot add to kung nang ginimo sa Ginoo kay tapos na. Believers can move from a place of trying to earn God's favor of resting in completely work of the cross. Ang bisan mga mananampalataya, natong gyapon sa nga mga porpanata. Na sugad si magpahalabak dili. Kung nanan pahalabaon kay para kon nano la dinan mga panata. Believers, you cannot add to what God has done for us. Or kung nano pa man. Diri na kinahanglan din mo magkongkuan pa nila. Kay para ma-prove mo na sa mo kalugaringon nga kuan himuon ko ini kay ginhimo ni sa ako sa Ginoo. No, diri sa Ginoo kailangan ang bayad. Diri niya kailangan pagbayaran. Diri ni Lord kailangan nga bayaran ta niya ginhimo para sa aton. Kay tungod ang paghalad na sa naton kinabuhi sa iya enough na adto. Para maipakita ta sa iya nga nahigugma kit diwat sa iya nga ginkukuan ta niya ginhimo para sa aton. His obedience was perfect and His sacrifice was sufficient. Sakto, waray kulang, waray iban, or nano palida. Sufficient good ang iya ginhimo para sa aton. So, sa rin sa
last verse, dili pa last. Second to the last verse, Ephesians chapter 2 verse 8 to 10. You were saved by faith in God. So kung waray ka pagtuo sa Ginoo, nga siya namatay dito sa cross para sa imo sa loved ones nga mga araw papasaylo, gipasaylo ka na niya, waray saysay. Ang imo pag binalik-balik sa simbahan. Kay sa rin today, you were saved by faith in God, who treats us much better than we deserve. This is God's gift to you. Diri ni kay basta-basta lang akuan, tungod gift ini. So ibig sabihin, gift nga ni, diri mo kinahanglan bayidan. Sige daw, pag Pasko, ang atong mga ninong nga ninang, maghatag sa atong regalo, masaring ba ni mo ninang, bayarin naman ako siniha pag nakagraduate ka. Di ba wara? Kay tungod regalo, diri ka kailangan bayaran. This is God's gift to you, and not anything you have done on your own. So, diri ta ma-earn ang aton katalwasan, diri paresan, iba nga pagsabot nga, masimba sa sini nga Diyos-Diyosan, makadto sa sini sa Calvary, kay para sa pasayloon, no. Diri iton gina-earn ang katalwasan. Ang katalwasan, ang imo pagtuo sa Ginoo. Nga ang imo Dios magtaralwas, ang imo Dios makapangyarihan, ang imo Dios namatay sa cross ng Kalbaryo, nga pagkatulo ka adlaw na buhi. Nga waray siya nagpabilin nga patay. Diri siya kadatuig na matay. Masari sa dirang magprito kay bawal mantika kay kuan. Kuan na nga chuchu dita ang ira ibig sabihin. Diri akya balakat kay bilang masamaran, patay akong Ginoo dirang mauupay. Grabe ito nga paminsar. It isn't something you have earned, so there is nothing you can brag about. So waray ka may pagmamalaki sa imong kalugaringon. Bisan adto nga mga tao nakadto sa naglakad dito sa kuan ira hills dito, adto nga mga nagpasan sa mga cross. Dire to nira may kakahambog nga ginhimo to nira para sa Ginoo. Kay tungod waray malipay ang Ginoo sa ira ginhimo. Waray malipay ang Ginoo sa ira ginhimo. Nga pasasakitan man nimo kalugaringon para kala pasayloon. You cannot earn your salvation. Ang imo salvation, grasya kaloob iton sa Ginoo. Nga diri ton makakawat ni Satanas kung imo itong paninindigan. Pero kung diri mo nga ni panindigan, ni mo katalwasan nga ginatag sa Ginoo aw. Baka ka lang gitagaan sa regalo, tapos ang regalo nga ginatag sa imo, gimpilit mo na dito sa gilid, waray mo gamita. Mapares iton, ako may batasan lang nga, once naghatag aksaw sa katao, karay kumakitaan ko, ang akong ginhatag. May ada tao nga, masalang, karay ko sila ginhatag. Di ba hindi gogi sa akon? May kahit sa attitude, pero ang constant Ginoo, ang iyang gift na ginatag sa aton, kailangan i-practice ta. Kailangan maging testimony sa itong kalugaringon nga ginsibak sa Ginoo. So kinahanglan maipakita ko sa mga tao nga ang akong Dios buhi na naghatag sa akong katalwasan. Nga once bisan niya nakakaoras mamatay tirak patay nga literal nga mamatay. Kay tungod na sa rin si Jesus dito sa usang kawatan, today you will be with me in paradise. Yan ang mismo nga takna. Iguupod tayo ikaw dito sa akong paraiso. So ang last verse, ang conclusion nakon, we live in the reality that the work is already done. We are not working for victory, but we are working from victory. So dili ket naghihimo sa aton atong relasyon sa Ginoo tungod karon ta maging victorious. Tungod naging victorious na ket at least pakit nga lagad. Ang ginhimo pala ni Jesus dito sa cross, victory na adto sa aton nga tanan. It is finished means you are forgiven. So ayun ang pag-i-condemn mo kalugaringon. Dira ka masulod sa simbahan, dira worthy. Dira kita worthy tanan. Makasasalakit nga tanan. But ayaw pag-i-condemn mo kalugaringon nga makasasala ka kay aram ito sa Ginoo. Ang karuyag lang ni Lord, ibutang mo sa una-una nga iya naging tapos ang tanan. You are forgiven, redeemed, and secure in His grace. Secure ka na. So kung to, labi na ako niya na first time pala nakitaan or kuan, secure na niyo grasya. Salamat sa Ginoo kay dire aksidente nga adi ka mo sini na place.
Waray ka magkamali nga umupod ka sa nag-invite sa iyo. Waray nagkamali nga naiabot ka mo sini nga lugar. Nga diri aksidente tungod purpose ang Ginoo nga makabati kam sa iya pulong. Purpose ang Ginoo nga kamo magkamay-ada relasyon sa iya. Kay nadiri si Jesus nga pag-abot sa panahon magsisi kam kita nga tanan. So waray aksidente sini nga kalibutan. Sa rin dinhi sa Hebrews chapter 12 verse 2. Fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. Siya gud ang nagtatanong sa imo pagtuo, sa aton kinabuhi. Kung pagkita mo sa imo kalugaringon, mas makasasala ka sa imo takin, parehas lakit tanan. Sa rin ni Jesus, i-fix tanan aton mata, ang aton faith nila sa iya. Ikaya kit niya himuon nga perfect. Kaysa rin pa dito, sa ginhimo ni Jesus, naging righteous kit sa tubangan. Sa ginkarawat ta sa iya nga Diyos nga tagapagligtas sa tong kinabuhi, ginkitakit niya nga waray sala. Ginkitakit niya nga righteous. Sanglit ayaw na ayaw na pagpasupay sa nimo kuan, own sa nimo flesh nga maghinimo ka pa mga sala. Kaysa rin ni Jesus, you are well. Ginupay ko na ikaw. Gipasaylo ko na ikaw. Ayaw na pagbalik. Ayaw na pagulan nga may abot ka pa sa nimo due date nga waray ka makaaro pa sa ilo. Waray ka mga lagad sa Ginoo. Kay kung may dera mga tao nga nag-earn sa gold, sini nga kalibutan, pero sa langit, dili mo na kailangan dito magparaukad-ukad. Dili mo na kailangan dito mag-search sa mga gold. Tungod ang bisan na imo tamangan dito gold. Dili mo na kailangan i-earn ito ng mga putang. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. So it is finished. Tetelestai. Everything is done. Praise God. Salamat sa Ginoo sa iya puno. Hallelujah! Teacher talaga! Ang karunungan na ginatag sa Ginoo, tuloy-tuloy, wala ikot supply, ano yung mga mensahe sa ato, mga buktuhan, gisakop niya ang mga gutay lang ang mga ginhatag nga mga minuto sa nato mga kabuktuhan. Si Risa nagsakop. Pasalamat din yung Ginoo kay Rio mga pirla ka minuto gisakop na ni Risa. Amen. Hallelujah. Mga kabuktuhan. So waray na kita himuon dinadapat natong pakoryan pa nato lawas. Kundi si Risa yung mga pulong sa Roma 10 versikulo 9, kung ipapahayag mo sa iyong mga labi na si Jesus ay Panginoon at sumampalataya ka sa Kanya na siya ay binuhay ng Diyos, maliligtas ka. At siya ito bukto. Ang sakripisyo mo na, mag-alagad sa Ginoo. Maghimo ka sa maupay para sa Diyos. Amen? Mag-antos sa kakurian. Dili mag-antos sa mga parasanon nga ipapanata sa mga kabuktuhan natin sa iba. Amen? So yan na ang time. Yan ang panahon nga makita mo mo talaga ang kabuluton sa Ginoo. Hallelujah! Sige mga kabuktuhan. Namalay niya ito na saktong oras. So nga ito na kita sa ikapito. Muna ini ang katapusan nagot nga ultimatum nagot mga kabuktuhan nga pwede balat natong sungaron. Hallelujah! Ama, sa mga kamay mo ay ipagtatagubilin ko ang ating espiritu at pagkasabi nito ay nalagot ang hininga ng ating Panginoon. Pwede mo ba sugaron sa tingin sa kamatayon? Ginoo, yan na. Sa imo mga kamot, Lord, tapos ko na ang ako espiritu sa iyo. Mahimo tayo itong tuyanano tungod kay nakikusakit kang Kristo. Hindi ko yan ang bukto nga first time mo pala yan na nakatid sa sugat sa niya. Hindi sayang, ano mo pagkani. May plano sa iyo ang Ginoo. Kailangan mo lang sumunod sa niya. Amen. Sa Lucas 23, versikulo 46. Sige, atong natawagon. Ang katapusan nga ginsakop ng niya katanan kay ikapito na siya na nga mensahe, mga kabugtuan. Gusto nila rin siya nga mensahe kaya ito nga tanan umanla.
pagkon na iya, usa mga pagpalos na iya. Hallelujah. Sige, ato na tawagon. Consider siya ni nakataw ka makabustuhan ang itong pinulungan. Okay? Si Sister Georgina ngayon. Amen. So, praise God. So, ako, amin na lang. Kagintang ko sa Ginoo, amen na lang. So, hallelujah. Kaupay sa itong mga pulong ang ginhatag sa itong buhay na Diyos. So, allow me to pray sa ating tanan. Yes, Father God in heaven, Lord, salamat Ginoo sa iyong mga pulong Panginoon. Ngayon mo Ginoo, gintubiyan Lord God sa mga kalugaringan Lord. Natanan Ginoo nga tawag Lord na kabati Lord Jesus. Lord, tawag Ginoo sa iyong baraan na dugo Lord God. Ngayon ikaw Ginoo at magkiwag mo sa mga kinabuhi Lord. Ano mo Ginoo imahen, makita Lord sa mga kalugaringan. And let your words Ginoo have power, Ginoo, sa Ginoo kaorasan, Lord God. And I decree, Lord God, healing will be received by your people, Lord Jesus. Freedom will be received, from the captivity, Lord God, of sins in the name of Jesus Christ. Lord, we praise you, Lord God. May your name be glorified, and may your will be done. Amen. Hallelujah. So, karoy ko lang i-share sa iyo last 2024, akon ato nabunutan na it is finished. Ngan kuan ko talaga, nayakan pa sa tikas diri accident tanan. So way back 2024, sang gimpreach ko it is finished, i-declare ko sa akong kaligorong that I am healed. And guess what? God has done in my life. Nagpa-check up ako sa akong heart, and gumawas na result, negative. So asya ito ng gahong sa Ginoo, akong experience sa akong kalugaringon. And this time, grabe itong pagliwat at pulong sa Ginoo. Father, into your hands, I commit my spirit. Matangis ko lang ng mga anak sa Ginoo. Kaya nagtitikan. Hallelujah. So, basahan ko dito sa Luke chapter 23, verse 46 na yaman. And when Jesus had cried with a loud voice, he said, Father, into your hands I commit my spirit. And having said thus, he gave up the Holy Ghost. So, sa preaching kanina sa nakong bugto, ni Sister Caris na yan siya, it is finished. Sa ginyakan itong sa Ginoo, ibig sabihin, human na sa Ginoo ang barrier sa katawhan. It means, free na kit humarani nila sa tulbungin na Diyos. Kasi ito na mga panahon, diri sila nakaharani sa Ginoo, kay tungod wakay sila personal relationship. Pero igahan ko sa iyo kabuntuan, when Jesus said, Father, it means, this is a word of intimacy. It is your time na magkamay-ada ka relationship sa Ginoo. Kung imo hunahunahon, maintindihan natin kay nanong kadamong tao na dili nakakaintindi, kay nanong kadamong tao nagiginadto sa Calvary, kay nanong kadamong tao nagsinamba sa mga Diyos-Diyosan kay tungod waray sira relationship sa buhay na Diyos. And relationship means reading the Word of God. Speaking to God directly diri sa mga santo na maamto sa mga santo kay para ikadto kuno sa Ginoo. No, that's not how it works. When Jesus said, Father, grabe ito ora-ora na word, it means iya gindeclare ang authority sa Ginoo na Ginoo iya amay. Amen? Nga na siya talit ato ni-declare sa itong mga kalugaringon, may amay kita dila sa langit. And in James chapter 4 verse 8 na yakan, come near to God and He will come near to you. Nga dili masulod ang relationship, intimacy dila sa tubuhin na Diyos. Kung kariyo niyo mahibaruan kay nalo ginyakan ko na tumpak iniurura sa akong kalugaringon na pulong sa Ginoo and said, Father, into your hands I commit my spirit kay tungod. Gindeclare ko na sa akong kalugaringon na tanan nga kakurian gintapos na sa Ginoo nga it is time for you. It is time for us to have the relationship with God nga ang aton mga kalugaringon nakafocus dila sa tubuhin na Diyos. Diri sini nga kalibutan. Amen? Padua, into your hands. Ano ibig sabihin sini? This is a word of trust. It means that imo kinabuhi, imo nagintubyan dito sa Ginoo. It means natapod ka na, Lord, you are my God. Kapot mo
ang akong kinabuhi. Nga bisan na Lord ang akong pag-aagian, ikaw mamimiling way para sa akong kalugaringan. Amen? Nga yan ang year, susubok ka sa Ginoo kay because of the theme God is able. Kada mo crisis na itabo sa itong mga kalugaringon, but then God remind us, into God's hands, we are taken care of by the Father that we have in heaven. Amen? Dili ka na kinahanglan mo para ka kay tungod. Kapot na sa Ginoo ang atong kinabuhi. Yan yakan dito sa Psalms chapter 31 verse 5. Into thine hand I commit my spirit. Thou hast redeemed me, O Lord, God of truth. Bisinano pa nato nga pagtinago, bisinano nato na pag-twist sa pulong sa Ginoo. Kaya tungod ang pulong niya nagayahan, siya ang kamatuoran. Diri mo malilikyan, diri mo mabubuwaan, kay tungod ang pulong kamatuoran. Amen? Number 3. Madali na lain eh, no? Dali na lain eh. Number 3 na yakan. I commit my spirit. Now this, ini nga pantulog, grabe ini siya Aurora. It takes faith. It takes courage. Nani siya? This is a word of surrender. Makurig surrender ang mga butang pagmaluya atong pagtuo kay nano. Kay tuwa nag-promise ang Ginoo, babantayan ko ikaw. Ipo-provide ko ang iyong mga kinahalang, pero dili kita ka-surrender. Lord, it is you that will work in me. Dili ta kaya i-surrender ang mga butang nga karuyan sa atong flesh. Dili ta kaya i-surrender ang mga butang sini nga kalugutan kay nano. Because of the faith that we have, maluya pa. Amen. But when Jesus said this, I commit my spirit, it means gin-acknowledge sa Ginoo that His Father is sovereign. His Father has the authority of what was happening sa kinabuhi, and He alone, Jesus alone fulfilled the prophecy ng ang Diyos sa aton mga kinabuhi. Siya na ang bahala sa aton. Reminder sa Ginoo, it takes surrender. Sa among kinabuhi na natangis man ang tungod sa kakurian, natangis ang tungod sa lack of financial, lack sa sini, pero gin-surrender ko na sa Ginoo. Kay nano? Kay tungod siya, ang Diyos na maaram sa ngatanan, siya. Ang Diyos nga may kabot sa akong kinabuhi, siya. Ang Diyos nga tag-iya sa akong kinabuhi, and He alone will take care of me. Kay tungod, anak niya. Amen? This is why importante ora ang relationship sa Ginoo. Diri enough na mayakan kit ay nagbabasa ang Bible. The question is, do you have a personal relationship with God? Miskin sino kaya magbasa Bible na maaram na magbasa, but the question is, do you have an intimate relationship with God? Yan, actually, reminder sa Ginoo nga, it is important for us to come to our Father, trust in Him, and surrender everything dila sa iya. Because everything else comes into place when we surrender ourselves, when we continue to sanctify ourselves dila sa iya presensya, and when we continue to preserve blameless unto the coming of our Lord Jesus Christ. Amen? Hallelujah. So, asya ito, ang katapusan, nandiri na kit kinahanglan mga problema kung gin-surrender mo na sa Ginoo. I-allow ang Ginoo na siya na ang bahala. Like, kung nihimo mo na step, let God do the work. Let God do the rest. Kung gin-surrender mo na. Kaya mo yan na tao talaga nga, mayakan ka na, ang Ginoo naman, mayakan ka, waray ang kwarta, tapos mayakan, ang Ginoo naman bahala. Tapos pag uli sa balay, na-stress ka, hindi na mamimiling kwarta. When you say surrender, it means natapod ka na ang Ginoo magkikiwa para sa imo. Amen? Dili na angay mo problema. Dumay na talaga sa itong mga kaluguringon. But then Jesus remind us, surrender yourselves to me. Ngayon na siya ito nakabuuan when He said, Father, into your hands I commit my spirit. And He alone is our peace. And He alone
is our King. And He alone is our Savior. And He alone is our healer. Kunya na nga kaorason na tuod ka na ang Ginoo ang iyong kaligtasan. Kunya na nga kaorason na tuod ka na ang Ginoo mag-heal sa iyo. Declare these words. Remember these words and surrender these words with faith, courage, and with boldness na ang Ginoo mag-heal sa iyo. Kung paano ang ginheal sa Ginoo sa nakang sakit, God will do the same. Because the God that I am serving is the same God that you are serving. Amen? Amen. Hallelujah, Lord Jesus. So, karoy ko, hangyo ng tanan. Yan. Bumaragkit ng tanan. Yan. Kinangyo ko ang music team. Oh, Jesus. Yes, Lord Jesus. So, bangin diri kang sinimaarang makanta. Bago na ini siya. I wrote this. Ngan, diri ko ini, I will not sorry for how the Spirit spoke to me. Diri mag-sorry. And I want to say, nga ginreveal ini sa Ginoo kanina. Yan, ang among plano ni Marian is to sing Gamhanan. Ito mo, Jesus is our healer. But then, ginreveal sa Ginoo ini ang kanta na nasulat ko March 21, 2026. Ang karuyaw sa Ginoo nga i-declare niyo sa mga kaligalingon na siya lang atong kaligtasan. Amen? Oh Lord.
Di na ito Ginoo, mga Santo Ginoo. Hindi natawag, Lord, that you alone are King, Lord Jesus. You, Lord, is our Savior. Hallelujah, Lord Jesus, we praise you. We glorify you. And I decree in the name of Jesus Christ, we are saved by the blood of Jesus Christ. Hallelujah. Healing is upon us in the name of Jesus Christ. Freedom is upon us in the name of Jesus Christ. Hallelujah, Lord God, and your promise is fulfilled in our lives in the name of Jesus Christ. Now, God's people declare that you have received it in the name of Jesus Christ. We declare and nakalawan mo na yung name in the name of Jesus Christ. Lord, we glorify your name behind this place. Glorify you, Lord Jesus. Hallelujah. Praise you. Hallelujah. Thank you, Lord. Salamat sa mensahe mga kabugtuan. So, are you blessed? Amen and amen. Blessed kita ng adlaw mga kabugtuan. I hope nga mabalo naton ang mga mensahe nga gihatag sa aton sa Ginoo. Bugto. Diri na ito na higayon nga aningan ni